Hi Taurus, July 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, bagong buwan na tayo. Taurus, kamusta? Taurus energy, any guidance po para sa mga taong maring makapakinig nito? July 2026. Message. Guidance, advice, Taurus. Anong aasahan nila? Anong parating sa mga taong ito? Okay. More on self-care. Unang bagsak, self-care, self-love. Yes. Lalo po kung medyo may ilang drama, ilang issue, tension, conflict kayong kinaharap nitong mga nakalipas, I see na this is something temporary lang. Yes, everything is temporary, Taurus. Especially yung mga hindi kagaanan. Nag-reverse na si Five of Wands. Oo. Lalo rin po malalagpasan nyo to. Kung pahintulutan nyo munang mag-rest, mag-recharge, i-priority ang inyong mga sarili, hindi natin ma-please ang lahat. Take it easy, kalma, hinga. Wala namang perfect. Hindi tayo perfect, hindi perfect ang mga taong involved. If ever mag-resonate po for some of you na nagkaroon kayo ng tension. Lately, alam nyo, dami kong Taurus na naiisip na medyo hindi naging okay. Kamusta ba kayo, Taurus? Comment nyo nga dyan. Comment. Yung mga ganapan nyo itong mga nakalipas na linggo especially. Kasi nagbigay din or ngayon pa lang, patuloy na pwede magbigay din si Mercury sa inyong mga buhay. Double check ko nga, baka mali si Moonchild eh. Si Mercury kasi ngayon is currently in retrograde na kanina ko na-mention bago sa inyong sign sa mga Aries. Tayo po ay live na live. Mercury, kapag naka-retrograde, merong tendency ng ilang tension, miscommunication, misunderstanding, and Taurus until or for the rest of July to. Okay, of 2026. Nag-start to. Meron kasi tayong post-shadow phase na tinatawag. So, maaaring before pa lang pumasok itong si Mercury in retrograde na phase, naramdaman na ng ilan. Actually, mas mainit siya bago yung mga pre-shadow. So, kamusta kayo? Napapatanong ako, kamusta ba kayo? Maring manamdaman niyo to or kung hindi pa, eto na. Ngayon pa lang, hindi pa moonshot, itong ilang tension po. Pakita natin sa live. Yung ilang battles, conflict, drama sa hapon. Especially may kaugnayan po sa ilang connections nyo. Third house, nagbibigay din ng inyong mga third house. Si Five of Wands connected sa work. Pero tayo po ay general message. Kung aking i-apply astrologically, ito po ay nasa inyong mga third house. Alam ko hindi nyo na kailangan laliman or pakaintindihan yung ilang messages. Minsan nababanggit ko lang po. Para kahit paano meron kayong ideya kung saan ko pinaguhugot yung ilang mensahe. Pero sa third house, ang lawak niya, connected po yan sa inyong mga siblings, if ever meron, your cousins, your neighbors, dyan talaga yun. Or ilang, pagdating sa travel, communication sector, guys. Or kung kayo nasa social media, kayo mga nag-affiliate or nagko-collab, partnership, or media talaga, kayo mga artista. Alam nyo, naiisip ko na naman si Kim Chu. Ay, si Kim Chu na naman yung pinasok natin. So, napakalawak ni third house. Kim Chu is a Taurus sign. May nag-correct sa akin last time. Doon sa ating, may topic tayo kasi about Kim. Merong mga nagre-request. Dati pa yun eh. Pero siya pala ay isang Taurus. Kala ko kasi siya ay Aries. So, alam niyo na ba yung issue kay Kim? Na medyo na bigla-bigla rin siya sa kanyang mga nabitawan. So, more on sa communication. Kasi Mercury naka-retrograde. So, ang tendency, nasa inyong third house pa, Taurus. Ang tendency, maging expressive kayo. Padalos-dalos. Yung energy, Mars, nasa inyong sign last time. Nag-iinit.
parang naging happy-go-lucky. Parang tuloy-tuloy lang kahit na alam niyo naman sa inyong mga sarili na hindi yung intensyon na makasakit. Pero dahil nga padalos-dalos tayo, hindi niyo napigilan. Oo. Kahit na alam yung nagpapakatotoo lang kayo. Pero take it easy ha. Kung hindi niyo pa 'to nararamdaman for some of you, Taurus, ngayon pa lang. Think before you click. Kahit over the net lang yan, take it easy, kalma, pag nilay-nilayan yung bawat aksyon, desisyon, especially sa mga nabanggit ko, communication, or anything connected, travel, transportation, technology, family, especially kung meron kayong siblings, cousins, neighbors, may ilang tension akong nakikita dyan. Okay? So, iwas kayo sa ilang drama hanggat kaya. Kasi ito naman ay temporary lang ha. Malalagpasan. Tinetest lang ang inyong mga paraan. Paano nyo to pangahawakan? Naipasok na naman si Kim Soo. Paano na to? Pa-showbiz update na to. Sandali. Kasi laging lumalabas sa FYP ko eh. Sandali naman. Add pa tayo. Ngayon naman, since umalis na si Mars, planet of energy sa inyong mga sign, Taurus, nasa Taurus na tayo. Alam niyo, kulang pa sa kape talaga si Moon siya. Kulang pa sa kape. Ito na. Medyo low na yung energy mo. Higit na kayong magko-focus naman sa sandali ang dami nito. Or ito yung pinaka-advice. Focus na lang muna kayo sa ilang personal nyong laban sa trabaho, sa buhay, at if ever may tension talaga, iwas na lang kayo dyan. Huwag niyong bigyan ng diin. Kasi sabi ko nga, hindi naman tayo perfect. Wala namang perfect. Kung nangyari na, if ever, may mga ganapan na kayo. It's okay to pause, recharge. Kunin natin the Empress, 7 of Pentacles, 6. Ito na yung kukunin natin ha. Ayan na lang. Ang dami kasi. Okay. So, ano na yan? So, Mars, nabanggit ko na rin po si Mars, planet of energy, nasa inyong mga second house na. Lumipat na. Nawala na sa inyong mga sign. Medyo kalma na kayo sa kung ano yung mga nararamdaman nyo, physical, mental, emotional. And this time, second house is connected po pagdating sa inyong mga worth, yung value nyo, connected sa inyong mga possessions, your material wealth. Yung natural placement nyo, Taurus, second house of your worth, yung mga halaga nyo sa position man o relasyon. Pero kung sa mas practical tayo, connected yan sa money. Ayan, maaaring higit kayong maging, yung drive nyo to earn more money. Maaaring maging motivated kayo sa part na yun na ang ganda. Divert your energy na lang muna kung saan kayo kumikita or sa inyong mga halaga. More on self-care, as I've mentioned, physical, mental, emotional. Si the Empress, kayo na to. Planet Venus, Taurus, you are ruled by Venus, beauty, attraction, love. So, marahil kailangan natin mabanggit si Venus ngayon ay nasa inyong mga 4th house of home and family. So, meron kayong mga gustong makitaan ng ganda dyan. Physical. So, pagdating sa inyong mga physical home, meron ba? Meron kayong gustong ayusin, kumpunihin, bagong bilhin, yung magaganda. Pero sabi ko nga, si Mercury po ay naka-retrograde ngayon. Not the time to purchase something major or mga big purchases. Hindi siya hindi magiging okay. Pero kung talagang walang option, and this is something emergency, of course, kailangan mo mag-decision ha. Just because may mga message na iwanan na messages si Moonchild, susundin na agad. Kung walang option, ang tendency lang kasi, baka meron kayong hindi makita sa buong larawan. If ever meron kayong gustong bilhin po talaga. Again, yung pinag-uusapan natin, nasa na ba si Moonchild? Home, family, tapos si Mars kasi, nasa inyong mga money sector. So, andito yung, career. Kung saan kayo kumikita, meron at merong fiery dyan, guys. Meron at merong papasok na kaperahan para mabili nyo
yung mga kagustuhan nyo or pangangailangan sa tahanan. Ganun yung energy. Pero kalmahan. Kasi kapag si Mars po, energy nasa inyong second house, dyan yung kita nyo eh. May tendency rin na palabas ang mga sitwasyon. Yes, merong pumapasok, pero kung hindi nyo alalayan, baka maging palabas lahat. Kumbaga, baka dumaan lang ito sa inyong mga palad. So, still, pag nilayan yung mga paggasta nyo, okay? Review your finances. Dito muna tayo sa mas practical. Oo. Ano pa? Alam niyo, si Moonshot kulang sa kape talaga. Pero, since nandito po tayo sa love, na-mention ko na ba love sa 4th house? Reversal yung energy guys ha. Taurus. Children. Okay? If ever meron na kayong anak, maaaring bigyan nyo sila ng higit na focus or enerhiya, extra TLC, or pagdating po sa inyong mga asawa, feminine energy, mother figure, andyan yung love. Okay? Or meron bang nagbubuntis ngayon sa pamilya or ang inyong mga asawa, hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero umangat si The Empress. Maaaring higit yung kakailanganin o higit kayong kakailanganin ng mga taong ito sa inyong paligid. Yung mga mahal mo at mahalaga sa iyo. Okay? Nakikita natin travel, may sign dito ng travel for some of you, especially sa 3rd house nga tayo. Andito tayo sa Cancer season guys, and every Cancer season nag-highlight talaga yung mga 3rd house. Meron ba kayong travel? More on short trips to guys. Pero umangat sa 8 of Wands, why not? Pang international din kahit sa simpleng pagpaplano. Okay? Cancer season, water sign, near water ba ito? River, lake, ganyan, beach. Maaaring may ganapan siya na kung saan gusto niyo munang magnilay-nilay or maybe a message na ang dami ko nakikita work, ilang drama-rama sa hapon, ilang plano, ilang pag-aaruga. Ilang kailangan kayo eh. Nakikita ko higit kayong hahanapin kakailanganin ng Taurus sa mga taong ito sa paligid. So, nasa na kayo dito? Unang bagsak, more on self-care, self-love. Take it easy, kalma, pahinga pag may time. Okay? Ang daming kailangan tugunan, harapin, daming nangangailangan sa inyong presensya. So, it's okay na ikaw naman. Okay, it's okay to pause. Maglaan ka rin ng time para sa iyong sarili. Ito yung umaangat. Alam ko may hugot pa. Mensaheng gabay lamang po. July 2026 para sa inyo, Taurus.